Bakit ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si La Sister Rosalinda and Edward Parker. Hello po sa inyo at I hope nakakatulong po yung mga devotions natin sa inyong buhay spiritual. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Abraham tsaka kay Lot. Now, i-share ko lang po muna sa inyo yung genealogy, no? So, from Adam to Abraham, yan po ay 2,000 years. And from Abraham to Jesus Christ, 2,000 years din po yung pagitan. Now, si Abraham po, meron po siyang pamangkin. No, si Lot po yung pangalan ng pamangkin ni Abraham. Now, pumunta muna tayo rito sa mapa. So, andito yung Pilipinas, India, China, Saudi Arabia, Egypt. Now, saan po ba nakatira sila Abraham nung una, no? Nakatira po sila rito sa gawing etong Iraq, Baghdad, no? Dito sa lugar na ito. Nakatira po sila sa land of Ur. Now, mula rito sa land of Ur, tinawag ng Diyos si Abraham na pumunta doon sa isang lugar na ituturo ng Diyos sa kanya. Yun po ay papunta rito sa Israel, sa kasalukuyang lugar ngayon sa Israel. So, si Abraham po, naglakbay po siya mula dito sa Iraq, papunta rito sa Syria, Damascus, papunta rito sa Israel. Now, nung nandito na sila sa Israel, pinagpala sila ng Panginoon. Alam niyo naman ng Diyos, kung saan ka tinawag ng Diyos, saan ka pinapupunta ng Diyos, nandun din yung protection and blessings of God. So, kapwa sila pinagpala ng Diyos. At nung nandito na sila sa dakong ito, meron po ditong tinatawag na Sodom and Gomorrah. Yung Sodom po, nandito lang sa baba ng Dead Sea. Okay? Diyan po yung piniling lugar ni Lot. Now, ito po yung istorya. Sabi po sa Genesis chapter 13, verse 8 hanggang 13, So Abraham said to Lot, "Let's not have any quarreling between you and me." Huwag na tayong mag-away, no? Bakit po sila, ano po yung potential na pwede nilang pag-awayan? Yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga pastol, yung kanilang mga alagang hayop. Kasi nandun sila sa isang location, nagana sila. Pinagpala sila ng Diyos. So hindi na magkasya doon sa lupain na kung saan sila nag-pitch ng tent. So kailangan na nilang maghiwalay. So sabi ni Abraham, "Let's not have any quarreling between you and me or between your herders and mine. For we are close relatives." Pamangkin niya po si Lot. "Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left." Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. Yung the east po na yan, yung east, tatalakayin po natin yan sa deep dive or dive deeper natin na video. So the two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Now, ito po yung mga katuruan po natin ngayong araw. Number 1 po, what looks good in the eyes is not always good. Tandaan po natin, hindi lahat ng maganda sa paningin ay mabuti para sa atin. Tingnan niyo po rito, nung naghiwalay po si Lot tsaka si Abraham po pinapili niya si Lot. Lot, sige, ikaw yung mag-decide. Pag kumanan ka, kakaliwa ako. Pag kumaliwa ka, kakanan ako. Si Lot, pinagana niya yung kanyang mata. Tiningnan niya, alin ba yung magandang lupain. Lot looked around and saw the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered like the garden of the Lord, like the land of Egypt. Kinumpara pa nga po sa garden of the Lord, yung Garden of Eden. Parang Garden of Eden to. Sa itsura, no? Sa kasaganaan. Para bang, maunlad yung lugar na yun. Maganda sa paningin, pero Sodom. Ibig sabihin, masama yung kultura. Kaya bandang dulo po rito sabi,
Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Napakasama ng mga tao doon. At immoral yung kanilang pamumuhay. So what looks good in the eyes is not always good. Kaya mga kapatid, sa paggawa natin ng mga desisyon, hindi porket maganda, yun na yun, no? Kailangan pa na nating ipanalangin, ikonsulta sa Panginoon kasi hindi lahat ng maganda sa paningin ay makakabuti sa atin. Walang iniwan po yan sa pagpili ng mapapangasawa. Hindi porket maganda at pogi, yun na yung mapapangasawa natin, yun na yung pipiliin natin. Kasi sa itsura, parang hardin ng Eden, pero pag nakasama mo na, para ng Sodom at Gomorrah, no? Maraming mga sitwasyon na ang ganda-ganda ng simula ng pagsasama pero nauuwi saan? Sa pag-aaway, hidwaan at paghihiwalayan. Pangalawa po, peace is more valuable than wealth. Ang kapayapaan po ay higit pa sa kayamanan. Si Abraham po, kaya niya kinausap si Lot. Kasi pinagpapahalaga niya yung kapayapaan ng relasyon nila ni Lot. Lot, kaysa mag-away tayo, maghiwalay na lang tayo. At wag natin kaya mag-away yung mga pastol natin, mga empleyado natin, dahil hindi nakasya dito sa lupain. So, si Abraham, pinapili niya si Lot. O Lot, bahala ka nang pumili. Kung ano yung pinakamaunlad sa paningin mo, sige, yun ang piliin mo. Magpaparaya na ako. Si Abraham po, ganun yung attitude niya. Peace is more valuable than wealth. Now, yung peace po, hindi po yan limited sa kayamanan. Yung peace po, nasa isipan din yan at nasa puso. Sabi ko nga sa mga kakilala ko, no, sa edad ko na ito, 38 na ako, no. Iba na yung value ko sa peace. Napakalaga ng kapayapaan sa akin eh. So, yun yung mga priority ko ngayon. I need peace. Peace of mind, peace of heart. Kahit wala kang pera, kahit hindi mo mabili yung mga gusto mo, basta meron kang kapayapaan, okay na yun. Pero syempre, maganda, may kapayapaan ka, may kayamanan ka pa, no? Unfortunately, yung ibang tao, sa panahon na wala ng kayamanan, wala ng kapera-pera, dun pa nag-aaway lalo. Lalo na yung mga mag-asawa, no? Yung mga mag-asawa na pag walang pera, lalo nag-aaway. Pag malasakitan mo yung iyong marriage, no? Wala ka ng kapayapaan, wala ka pang pera. Yun ang worst case scenario. Pero kung kailangan mong pumili between wealth and peace, you choose peace. Because peace is more valuable than wealth. Si Lot po, mas pinili niya yung wealth. Kahit na yung pamilya niya, dadalhin niya doon sa malapit sa Sodom and Gomorrah. Walang kapayapaan doon. Mga tao doon, rebelde sa Diyos at namumuhay ng immoral. Walang peace doon, pero merong wealth. So, yun po isa sa mga wrong decisions ni Lot. Now, pangatlo po, raising a family in a godly culture should be a top priority. Yung pagpapalaki po ng isang pamilya sa makadiyos na kultura, yan po yung top priority natin. Si Lot po, hindi niya naging priority yun. Ang naging priority niya yung yaman, yung wealth. Kaya po yung ginawa niya, unang compromise niya, no? Tiningnan niya. That's the first compromise. Pagtingin niya maganda. Second compromise, pinili niya. Third compromise, nag-pitch siya ng tent. Yung tent po, yung tolda, hindi pa yung permanent na bahay. Malapit doon sa Sodom. Makikita po natin yun sa verse 12. Sabi dito, Abram lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Nag-pitch siya ng tent. Naglagay siya ng tolda niya malapit sa Sodom. Alam niyo po yung kasunod nun? Nanirahan na siya sa Sodom. Nagtayo na talaga siya ng bahay doon sa Sodom, sa Sodoma. At doon po yung istorya na po ng paggunaw sa Sodoma sa Genesis chapter 19. Now, isipin niyo mabuti, yung mapapangasawa nung kanyang dalawang anak na babae, taga Sodoma rin. Iba yung kultura, iba yung Diyos na sinasamba, puro Diyos-Diyosan yung sinasamba. Samantalang sila, they believe in Yahweh. Pero ano pong nangyari? Yung dalawa niyang daughters, ipapakasal niya pa sa mga taga Sodoma. Anong mangyayari na doon sa godly culture? Sa kultura ng isang pamilya na kumikilala sa Diyos? Madidilyute na lalo. Kaya po mga kapatid, napakalaga na pag pinalaki natin yung ating pamilya, lumaki sila sa Kristiyanong kultura. Si nanay, si tatay, nakikitaan ng mga anak na nagdadasal, na nagde-devotion together, na kultura yung nag-gather, nagba-Bible sa, nagpa-family devotion, pumupunta sa church together. That should be your culture. Yan yung pinaglalaban mo dapat, yan yung top priority mo. To build a godly culture, godly family.
Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number one po, weigh your decisions using biblical principles. Pag gagawa ka ng desisyon, kakanan ka ba o kakaliwa, ang magiging timbangan mo ay mga biblical principles. Halimbawa po sa pagpili ng mapapangasawa para sa mga binata at mga dalaga na naririto, no? Huwag kang papayag na nagbabase ka sa paningin, napugian ka lang, nagandahan ka, ang galing mag-basketball, ang galing sa sports, matipuno, maganda, well accomplished. Pag puro sa mata ka lang nagbabase at hindi sa biblical principles, magiging miserable yung iyong marriage, yung iyong buhay. Kaya napakahalaga na i-weigh mo rin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi ng Bible, dapat yung mapapangasawa mo may takot sa Diyos, kumikilala sa Diyos. Kasi paano ka magbibuild ng godly family kung yung mapapangasawa mo, yung kabiyak nga eh. Parang isipin mo 50% yun eh. Kabiyak mo yun eh. Hindi kumikilala sa Diyos. Paano kayo magbibuild ng godly culture, godly family? So, napakalaga na pag gumagawa tayo ng desisyon, wini-weigh talaga natin. Tinitimbang natin yung desisyon natin na yun ayon sa mga principles ng Biblia. Pangalawa po, prioritize peace over wealth. Ang priority po natin mga kapatid ay kapayapaan at hindi po kayamanan. Now, may pagkakataon naman na pag wala kang kayamanan, wala ka rin kapayapaan, no? Nangyayari din naman talaga yon. Kaya po ang best case scenario, meron ka ng maayos na pananalapi, meron ka pang kapayapaan. Pero kung kailangan mo mamili sa dalawa, kagaya ng sa sitwasyon ni Lot, piliin mo yung kapayapaan, peace of mind, peace of heart, peace with your fellow human beings. Tapos kung may give up ka, i-give up mo yung wealth. Pero again, yung worst case scenario nito, wala ka ng peace, wala ka pang wealth, no? Kaya po babala sa mga karamihan po sa mga nag-aaway dito, mga mag-asawa kapag kinakapos, no? Kinakapos ng mga pambayad ng bills, tsaka pa lalo mag-aaway. Kung kailan dapat united kayo, kung kailan dapat nagtutulungan kayo, doon pa kayo nag-aaway, no? At nakalungkot din isipin, maraming mga magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa kayamanan. No? Namatay si lolo, si lola, si parents. Tapos nag-aaway-away dahil sa kayamanan. At hindi na nag-uusap. No? Mas prioritize yung kayamanan kaysa kapayapaan sa kapatid. No? So prioritize peace over wealth. Napakalaga ng peace, napakalaga nung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Kaysa humihiga ka sa mali-maletang salapi. Pero iniisip mo naman, bothered ka naman sa iyong buhay. Marami po ngayon sa kasalukuyan na ganun yung pera nila, no? Mali-maleta, pero wala silang kapayapaan. Hindi sila makatulog sa gabi ng maayos. Daig pa sila nung sakto lang yung pananalapi, tapos napakahimbing ng tulog. Kung natulog ko ngayon ng 5 hours, 6 hours, 7 hours, napakapalad mo kesa doon sa mga bilyonaryo na gumagawa ng masama at wala silang kapayapaan. Pangatlo po, raise your family within a godly culture. Lalo na sa mga parents, nanay at tatay. Ipaglaban niyong mabuti na yung inyong pamilya, makabuo kayo ng kulturang makadiyos. Yung makikita ng mga anak na si tatay, mahal na mahal si nanay. Si nanay, respeto si tatay, may pag-iibigan, merong Kristo sa relasyon ng mag-asawa. At merong pag nag-aaral sila ng Biblia, nananalangin sila together, nagpupunta sila sa church together. Yun po ay halimbawa ng pagbubuo ng makadiyos na kultura. Huwag niyo pong i-expect na ang inyong mga anak ay magkakaroon ng godly family kung kayo mismo walang godly culture or godly marriage. Saan sila huhugot yung mga anak natin ng inspirasyon, ng kultura, kung hindi naman nila kinalakihan yung Kristiyanong pamilya? So, wag niyo pong expect na magkakaroon sila ng maayos Christian culture kung tayo mismo hindi natin ginagawa sa ating mga tahanan. Now, para po sa ating discussion, how can we practically raise our family within godly culture? Practically speaking, ano yung mga bagay na dapat mong gawin or mga bagay na hindi mo dapat ginagawa para mapalaki ang iyong pamilya sa Kristiyanong kultura? Now, para po sa ating dive deeper, why does moving east mean moving farther away from God? Bakit pagpasalangan ng biyahe mo palayo sa Diyos? And moving west mean moving near to God. At pagpakanluran naman,
ang biyahe mo, ang iyong paglalakbay palapit sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, I confess that many times I am tempted to choose what looks good instead of what is right. Teach me to walk by faith and not by sight. Guard my heart from small compromises that slowly pull me away from you. Help me trust that your will is always better than what the world offers. I want my life to be shaped not by what I see, but by what you have promised. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sir Pai and Gwen sa pagiging partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.